Aabay na naman sa kasal si Joanne. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang naging abay sa kasal. Kung titingnan ang kanyang closet, sa bahay ay pwede na siyang magtayo ng butik ng mga damit pang-abay dahil sa dami ng mga iyon. Kasal ang isa niyang pinsan sa Santa Cruz, Laguna. Bukas pa ang kasal pero bisperas pa lamang ay naroon na ang lahat ng angkan na mga ito. Taga Santa Cruz, Laguna, ang kanyang mami. Mula sa pamosong angkan ng mga disagon. Nasa isang mahabang mesa sila sa gitna ng isang malaking bakuran ng ancestral house ng kanyang grandparents kung saan nagkakasiyahan ang lahat. Tuwing may pinsan siyang taga Santa Cruz na ikakasal, ay palaging doon ginaganap ang reception. Gabi pa lamang ng bisperas ng okasyon ay wala ng tigil ang kainan. May sayawan pa ngang nagaganap, maya-maya pa lamang. Itong mga huling pagtitipon ay palaging sa kanya nakatuon ang atensyon ng lahat. Ngayon ay siya naman ang center of attraction sa halip na ang bride na si Melissa. Kailan naman kami luluwas ng Maynila at kami naman ang makipagkasalan, ha Ate Rebecca? Ang kanyang Gilberting ang nagtanong. Nakangiting sumugot ang kanyang mami. Aba, itong si Joanne ang tanongin ninyo. Kami naman ng daddy niya ay naghihintay lamang na magsabi siya. Sumabad ang kanyang daddy. Kung kami ang masusunod, gusto na namin mag-asawa itong si Joanne. Hindi na siya bumabata eh. Ang Kuya David naman niya ay settled na sa Amerika. Wala na yata siyang balak dahil dito ang kanyang pamilya. May 3 apo kami, hindi naman namin makalaro. Sumabad ang kanyang tiya Kulasa. Joanne, ang pinsan mong ikakasal ay 21 pa lamang. Ikaw ay mag-isip-isip na. Huwag mo nang patagalin ang pag-aasawa, total ay doon din naman ang punta mo. Hindi na siya makatiis. Paano ako mag-aasawa samantalang wala akong boyfriend? Pwede ho kayang manghila na lang ako ng kung sino. Ilang kapaniya ng biro ang kanyang huling sinabi bago siya sumubo ng isang pirasong lumpiang Shanghai. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Aba, baka bulag ang mga taga Maynila. Anang kanyang tiya Kulasa. Hindi sila bulag, anang kanyang mami. Ito lang talagang si Joanne ang pihikan. Marami naman siyang manliligaw. Kung bakit wala siyang magustuhan. Amen, sagot ng kanyang isip. Kahit sa kanila sa Paranaque ay yun ang kinukulit sa kanya ng kanyang mga magulang. Anong magagawa niya ay kung wala talaga siyang magustuhan sa mga manliligaw sa kanya? At saka for God's sake, matanda na bang 29? She did not think so. Ngayon pa lang siya nag-enjoy sa kanyang pagkadalaga. Nang makatapos siya ng kolehiyo, ay naging engrossed na agad siya sa kanyang family business. She managed their supermarket, ang Evangelista Supermarket, ang nag-iisang malaking supermarket sa Better Living Subdivision, at nakapagpatayo na siya ng branch sa Sukat. Sumingit uli ang kanyang tiyo Berting. Alam mo bang sa lahi ng mami mo, kapag umabot na sa edad 20 ang babae ay hindi na nakakapag-asawa? Muntik na siyang maubo sa sinabi nito. What was the connection? Hindi niya akalain kahit laylayin lamang ng Maynila, ang Santa Cruz ay naniniwala pa rin ang mga tao roon sa mga sabi-sabi. Tiyong naman, hindi naman ho siguro totoo yun. Anong hindi? Anang kanyang tiya Kulasa. Isa ako sa katibayan at marami pa. Ang tiya Gunding mo, ang kakabiring mo, si Marta, si Maring, marami pa. Napanganga siya sa bigla. Ang dami palang matandang dalaga sa ating lahi. Nagkataon lang ho yun. Umiling ito. Simula sa kanununuan ng angkan namin ng mami mo ay gano'n na ang naging kapalaran. Nang gaya kong tumuntong na sa 20 at wala pang asawa. Ayan tuloy. Magsi-50 na ako hanggang ngayon dalaga pa rin. Nanang ko, totoo kaya yon? Parang gusto niyang panghinaan ng loob. Bakit ba naman kasi hindi kayo nag-asawa, Chang? Gusto ko na nga noon, kaya lamang ay naabutan na ako ng edad 30. Sagot nito. So bakit nga hindi? Ba't nagpaabot pa kayo sa edad na 30? Wala akong nobyo nung panahon iyon. Nag-break kami ni Gusting ko. I'm sure naman may manliligaw pa rin sa inyo pagkatapos ng sinasabi niyong Gusting.
Yun nga ang masaklap kung bakit wala nang nanligaw sa akin pagkatapos ni Gusting. Para bang may sumpa yun na wala na uling makapansin sa akin. Ganon din daw nangyari kina Biring, Marta at Gunding. Ang mga tiyahin namin at ibang kamag-anak, ganon din. Ayon umani ang nakaramdam siya ng kaunting takot. What if totoo ang sinasabi ng mga kamag-anak niya? Maganda naman ang kanyang tiya Kulasa, in fairness. Lahi ng magaganda at mestiza ang kanyang mami. Saan kanito ay nakakuha niya ang physical features? Magandang kutis, maamong mukha, pino at matangos na ilong. Manipis at mapulang labi at magandang hubog ng katawan. Ang kanyang mami sa edad na 59 ay maganda pa rin. Palibhasa ay posturang-postura ito. Ang pagkakaalam niya, nag-asawa ito sa edad na 23. Ipinanganak nito ang kanyang kuya at the age of 25 at siya naman ay pinanganak nito 30 na ito. Siya in less than a year ay magte-30 na, wala pa ring boyfriend. Kailan pa siya magkakaanak? Ang mas tamang tanong, kailan kaya siya magkaka-boyfriend? My God, bakit lumipas ang panahon hindi niya namamalayan? Akala niya, she was still in her early 20s. Oo nga at naka-experience na siya ng mga dates with so many guys. But she had never experienced things na nararanasan ng mga babaeng in love. Imagine, at her age, she had never been kissed and never been touched. If only she could bring back the hands of time. Napabuntong hininga siya nang magsimula na ang sayawan sa maluwang na bakuran at pumagitna ng ang mga ikakasal. Melissa, her cousin, was wearing a simple but elegant dress, habang ang mapapangasawa nito ay naka-long sleeve polo. Solong anak ang kanyang pinsan ng bunsong kapatid na kanyang mami. Nasa second year ito sa medicine proper sa UST, pero minalas na nabuntis nang wala sa panahon. She was already 2 months pregnant, kaya minadali ang kasal nito at ng nobyo nito. Taga Maynila ang mapapangasawa nito. Galing daw sa mayamang angkan, na mukha naman talaga dahil ang mga nakapark sa labas at loob ng malaking bakuran ng kanilang ancestral house ay magagarang sasakyan. Ang ibang guest sa partido nito ay sa mga hotel sa San Pablo at Calamba nagsituloy. Ang iba naman ay bukas pa darating. Sa tingin niya ay masayang-masaya naman ang kanyang pinsan. Abot tayo niya ang ngiti nito habang kasayaw nito ang groom nitong si Ruel na isang doktor sa UST Hospital. Imagine, nakilala lang ito ng kanyang pinsan nang minsang nag-interview ito ng mga resident doctors ng UST Hospital para sa isang subject ng mga ito. Bakit nga ba may mga love stories na kay daling mabuo? Bakit siya ay nakikipag-date din naman pero walang nabubuo? Ang dinig niya ay 30 plus na ang groom. Tamang-tama sanang edad para sa kanya. Hay buhay, kanya-kanyang swerte ang tao. Ang sa kanya kailan kaya darating? Napatitig siya sa dalawa. Kahit paano ay mainggit siyang naramdaman while looking at them. Punong-puno ng pag-ibig ang mga mata ng mga ito habang sumasayaw ang mga ito sa saliw ng isang sweet music. Maya-maya pa ay nakita na niya ang iba pang mga pareha ng kabataan na nagsisipagsayaw na rin. Habang nawiwili siya sa katitingin sa mga ito, ay napatingala siya na may biglang naglahad ng kamay sa kanyang harap. She was stunned when she saw a man, a handsome man, in front of her. Sa isang iglap ay agad niyang namemorya ang anyo nito. Makapal na mga kilay na bumagay sa magandang pares ng mga mata. Matangos na ilong na bumagay naman sa medyo kwadradong mukha nito at kissable pouting lips, and he was tall. Shall we dance? Wika nito. Kumunot ang noo nito. Dance? Should she? Panay kabataan ang nagsisipagsayawan sa dance bar. And the music was sweet. Umiling siya. I'm sorry. I'm not in the mood to dance, sabi niya. Payak ng ngiti ang sinagot nito. Okay. Naupo ito sa tabi niya. Paupo ha? Titig na titig ito sa kanya. Gwapo sana, presko naman. Napansin niyang nakasuot ito ng jacket na maong at medyo mahaba ang buhok nito. Bad boy image.
Hindi niya type ang mga bad boy image. Pero bakit parang biglang tumalo ng kanyang puso? Sure, sabi niya. Cousin ka ni Melissa? Yeah. Bigla ay naglahad ito ng kamay. I'm Jess Montemayor, younger brother ng groom. Napaa siya bago niya iniabot ang kanyang kamay. Ito pala ang Jess, ang best man. She was the maid of honor. Ibig sabihin sila ang magkakapartner sa wedding bukas. I'm Joanne. Pumitik ito. Sabi ko na nga ba nakangiting sabi nito. Joanne ulit nito. Ang gandang pangalan. Alam niyang pinamulahan siya ng mukha dahil uminit ang kanyang pakiramdam. Lalo na nang maramdaman niyang humigpit ang pagpisil nito sa kanyang palad. Press ko nga. Hinila niya ang kanyang kamay. Ikaw ang kapartner ko bukas. You know what? Kinulit ko talaga si Melissa. I told her na dapat pinakamaganda ang i-partner niya sa akin. She assured me na talaga raw na pinakamaganda ka sa kanyang mga pinsan. Naniwala naman ako kasi maganda naman ang magiging hipag ko. Hindi siya kumibo. Napaka-straightforward naman ito. Ba't ayaw mong magsayaw? Hindi ka ba nainggit sa kanila? Hindi, kasi I think hindi na ako bagay sa ganyan. Bakit? Hindi ka ba nagpupunta sa mga bar sa Maynila? Sabi ni Melissa, taga Manila ka rin daw. Sa halip na sagutin niya ang tanong nito ay tinanong niya ito. Bakit parang marami kang naikwento na sa iyo si Melissa tungkol sa akin? Actually, oo. Kasi kinukulit ko siya. Noon ko pa nga hinihingi ang number mo sa kanya. Kaso ayaw niyong ibigay kasi magagalit ka raw. Napakunot ang noon nito. Really? I'm serious. Na-curious ako sa pangalan mo. Ang sweet-sweet. At hindi ako nagkamali. You're really a sweet person. Hindi niya napigilan ang sariling mapangiti sa sinabi nito. Sa tingin mo lang iyon, sweet ang face ko, but not my personality. And I have never seen the sweetest smile on earth until I saw you smiling. Bola. Sa bagay, hindi lang naman ito nagsabi sa kanya noon. She had the two cute dimples na palaging inalin tulad sa dimples ni Mikey Cowanco. Perhaps, she did had a sweet smile. I just arrived when I saw you sitting here. I dared myself. Sabi ko, 100% na ikaw nga si Joanne. Ang maid of honor, ang kapartner ko. Naisip niyang malayong malayo sa hinagap niya na pumato sa ganitong klaseng lalaki. Parang wala itong katiting na inhibitations. Kakikilala pa lamang niya ay napakaprangka na nito. Ang first impression tuloy niya rito ay may pagkabastos. Bigla ay naalala niya, sabi mo younger brother ka ni Ruel. He's 30, right? 31, sagot nito. So ilan taon ka na? I turned 27 last month. Presently available. Maluwang ang pagkakangiti nito. Kaya pala ganun ako umarte ito. Sabi ng kanyang isip. Parang teenager pa rin ito kung umasta kahit 27 na. Ayaw niya ng mas bata sa kanya. Dalawang katangian na ito ang ayaw niya. Ang bad boy image nito and he was 2 years younger than her. Ang gusto niyang maging boyfriend at eventually ay maging asawa niya ay mas matanda sa kanya ng 3 to 5 years or even older. Ang pagkakaalam niya immature ang younger man. Ang gusto niya ay siya ang ibe-baby at aalagaan nito. Ayaw niyang maging big sister ng isang lalaking isip bata pa. Biglang napailing niya ang kanyang ulo. Ano ba naman ang niisip niya? Nakipagkilala lang sa kanyang lalaki. Para bang nag-presume na siya na kung ano-ano. Binigyang katuwiran naman niya ang sarili. If ever nga lang naligawan siya na gaya nito. She would never fall for him, never. Lika, sayaw tayo, hiyaya uli nito. Umiling siya. Ayoko nga, but why? Can't you see? Panay teenagers yata ang mga nagsasayaw. Kumunot ang noo nito. And what's wrong with that? Bata pa naman tayo ah. I'm 29 already, sabi niya. Mabuti na yung habang maaga pa ay ma-turn off na ito sa kanya. Kung may balak man ito sa kanya. Alam niya most men did not go for older women. Talaga? 29 ka na? You look 20. Presko na, bolero pa.
Is that an insult? That's a compliment. Mas bata ka pang tingnan sa kanilang lahat. Bahagyang kinilig ang kanyang puso, pero binaliwala niya agad iyon. Whatever you say won't change my mind. I won't dance. I don't wanna dance. Itinaas nito ang mga kamay. Alright. I might as well look for someone na gusto makipagsayaw sa akin. I wanna enjoy the night. Bye, Joanne. Sabi nito bago ito tumayo at tumalikod. Hindi siya nakapag-react sa pagtawag nito sa kanya. Nakita na lamang niyang kasayaw nito ang kanyang pinsang si Cheska, at sa tingin niya ay enjoy na enjoy ang hitad sa pakikipagsayaw rito. Ang kanyang pinsang ito ay nag-aaral sa Lyceum taking a foreign service, at sa kanila nakikitinira sa Maynila. She was a little bit regretful, pero pinilit niyang baliwalain ang kanyang nararamdaman. There was no reason for her to be regretful. After all, tiyak niyang ni sa panaginip ay ano niyang mag-entertain ng lalaking di hamak na mas bata sa kanya. Sa sulok ng kanyang utak ay naisip niyang bagay sina Cheska at Jessie. Nang lumingin siya ay napansin niyang siya lang ang mag-isang nakaupo sa mga nakapalibot na silya sa ipinasadyang sayawan. Lahat ay nagsasayaw. Ngayon lang niya na-realize na siya ang pinakamatanda sa lahat ng babaeng nasa sayawan na walang asawa. She should know dahil halos kilala niya ang lahat ng mga naroon. Bukod sa kanyang mga pinsan ay mga kaibigan lamang na ang kanila ang naroon. Napaungol siya sa sarili. What was she doing there? Napapailing na tumayo siya at nagtungo sa grupo ng kanyang tiya Kulasa. Naguhuntahan sa isang bahagi ng bakuran. Pero hindi pa man siya lubusang nakakalapit sa mga ito ay umurong din siya. Dapat bang doon siya nagpunta? Hindi pa naman siya matanda. Oh God, saan siya lulugar? Bahagya siyang nakadama ng relief nang mamataan niya sa gawing kaliwa ang kanyang mga pinsang may asawa ng alam niyang kasing edad niya. Sa grupo ng mga ito siya lumapit at nakipagtsikahan. At least sa mga ito, hindi siya masyadong magiging outcast. Kaya lang, just the same ay inulan din siya ng kantsaw mula sa mga ito. Pero okay lang, nakisakay na lang siya sa mga biro. Hindi rin siya gaanong nagtagal sa pakipagkwentuhan sa mga ito. Nagpaalam siyang magpapahinga na siya. Sa isang malaking kwarto ng ancestral house ay sama-sama silang magpipinsan na matutulog. Nauna na siyang pumasok dahil nagkakasayahan pa ang mga karamihan. Habang nakahiga siya sa kama, ay laman ng kanyang utak ang mga sinasabi ng kanyang tiya Kulasa at tiyo Berting kanina. Talagang kahit paano ay nakaramdam siya ng pag-aalala. Para bang ngayon lang niya na-realize na hindi na nga siya bata, na in a couple of years ay mabubura na ang kanyang edad sa kalendaryo. Sa bagay, hindi naman siya dapat ma-pressure. Marami pa rin namang naliligaw sa kanya. Nariyan si Andy, isang kilalang businessman, si Willie Bank Executive, si Carlos ang young lawyer at marami pa. Napaka-noo siya. Maatim ba naman niyang makipagrelasyon sa eventually ay magpakasal sa isa man lang sa mga iyon gayong wala naman siyang nararamdaman ni katiting para sa mga ito. Hindi yata niya kaya. Kahit pa nape-pressure na siya, saka lamang may posibilidad pa lang maging matandang dalaga siya. Kung bakit naman kasi hindi sinabi sa kanya ng kanyang mami na may paniniwala para sa angkan ng mga ito, hindi na makakapag-asawa ang babae kapag umabot na ito ng edad 30. Baka kasi masyadong nakatuon ang atensyon niya sa kanilang negosyo. At hindi niya nabigyan pansin ang kanyang buhay pag-ibig. Hay! Ang daming bakit. Diyos ko naman, ang ikli lang ng panahon para maghabol. Ang gusto pa naman sana niya ay isang long-term engagement bago ang kasalan. Time flew so fast. Halos hindi niya namamalayan kung kailan gusto na niyang gawin ang mga hindi niya nagawa sa mga nagdaang panahon ay saka niya kailangang magmadali. Kapag nagkataon, baka mabulyaso siya sa pakikipagrelasyon. Life had lost a sense of timing.
Paano na lang kung hindi kaagad dumating ang lalaking akma sa gusto niyang makasama habang buhay? Bigla ay naisip niya si Jess. Hindi niya maaaring itatuwa na may bahagyang pintig siyang nararamdaman para sa straightforward na lalaki kanina. Pero imposibleng madala siya ng pintig na iyon. Gwapo lang ito, kaya siya na-attract. It was just physical. Pagdidiin niya sa isip. Maliban sa aking kagwapuhan nito, lahat ng katangian nito ay kabaliktaran ng kanyang dream man. He had a bad boy image and was 2 years younger than her. Hindi pa man, she had to erase him from her mind.